Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. 2 Corinthians chapter 4, verse 13. Sinasabi ng kasulatan, nagsalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya. Sa ganoon ding diwa ng pananampalataya, nagsasalita kami dahil kami sumasampalataya. With the same spirit of faith. Sa English Bible po ganun ang salin niyan. So ano po itong tinutukoy na same spirit of faith ni Apostle Paul? Pag titignan niyo po sa Biblia, meron talagang principle na pwede nating i-apply sa ating pamumuhay patungkol po sa pananampalataya. At yan ay sinasabi mismo ng kasulatan. Ano po dapat nagsasalita tayo sapagkat tayo'y sumasampalataya. Kung ano po yung ating pinaniniwalaan, kailangan ipinapahayag po ng ating bibig. So, yun po ang prinsipyo ng pananampalataya. Ngayon, para makita natin yung context po ng sinasabi ni Apostle Paul, ano ba yung kalagayan niya? Dito po sa 2 Corinthians chapter 4, verse 16, ang sabi rito, kaya hindi kami nasisiraan ng loob. Kahit na humihina ang aming katawang lupa, patuloy namang lumalakas ang aming espiritu araw-araw. Alam niyo po si Apostle Paul, isa siya sa pinakapositibong tao na mababasa po ninyo sa Biblia dahil sa kanyang pananalita. Makikita po ninyo kung paano siya mangusap o magsalita. Sa 2 Corinthians chapter 4, verses 8 and 9, ganito yung kanyang sinasabi. Tignan po ninyo. Kabi-kabilaan ang pagpapahirap sa amin, ngunit di kami nalulupig. Lagi pong merong ngunit sa English Bible po, but. Ano po? Sabi diyan, nababagabag kami, ngunit di nawawalan ng pag-asa. Inuusig kami, ngunit hindi kami pinababayaan ng Panginoon. Napapabagsak kami, ngunit di tuluyang napapatay. Kita po ninyo kung paano siya magsalita. Lagi niyang kinokontra ng positibong statement yung mga negatibong nangyayari sa kanyang buhay. So, saan napulot ni Apostle Paul yung prinsipyo na yon na kailangan magsalita ka ng may pananampalataya? Nasa Bible po yon. Kasi sabi ng Panginoong Hesus sa Luke chapter 6, verse 45, ang Panginoong Hesus mismo nagsasabi po rito at nagsasalita. The good man brings good things. Sa ibang salin po, treasure, hindi lamang things. Ano po? Out of the good stored in his heart. And the evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart. For out of the overflow or abundance of his heart, his mouth speaks. So malinaw po pala kung ano yung laman ng iyong puso. Yun ang iyong sinasabi. At sa pamamagitan ng ating pagsasalita, pwede tayong magsabi ng mabubuting bagay na magaganap sa ating buhay. Kaya dapat po matuto tayong magsalita ng mabubuting bagay sa ating sarili, sa ating buhay. Sanayin po natin yung ating sariling huwag magrereklamo palagi at magsalita ng mabubuting bagay sa ating buhay. Pero sa katotohanan lang po, hindi ganyan ang mga tao ngayon. Mas madali ang magreklamo, mas madali ang dumaing, mas madaling magkwento ng sama ng loob. Yung problemado ka na, ikikwento mo pa sa iba. Kaya pinalalaki mo yung problema. So, baguhin po natin yun. Kasi sabi po sa 1 Peter chapter 3, verse 10, ayon sa nasusulat, ang mga nagnanais ng payapa at saganang pamumuhay, dila nila'y pigilan sa paghabi ng kasamaan. Ang linaw po, ano? Ang sabi ng Biblia, pigilan natin yung ating labi, yung ating dila sa pagsasabi ng kasamaan kung gusto natin ng sagana at mapayapang buhay. Ngayon, paano ba tinatanaw ni Apostle Paul ang suffering? Mababasa niyo rin po dyan sa 2 Corinthians chapter 4, verse 17. Ang sabi niya, ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinadanas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at katulad. So, ang ganda ng ginamit niyang salita, mga kapatid. Bahagya at panandalian, hindi permanente. Mas nakatingin po siya doon sa reward na ibibigay ng Lord.
Si Peter, paano rin niya tinatanaw ang suffering? Mababasa po natin sa 1 Peter chapter 3, verse 10. Pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan, at lakas ng loob at isang pundasyong di matitinag. So, pareho sila ni Apostle Paul kung magsalita. Ano po? Nakikita nila may problema, may suffering. Pero nagsasalita sila ng mabubuting bagay na magaganap sa kanilang buhay. Paano nila nagagawa yon? Kasi po nagsasalita sila sa diwa ng pananampalataya. Sabi sa 2 Corinthians chapter 4, verse 18, kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita. Faith po ang tawag doon. Ganun po dapat tayo. Magsalita tayo sa diwa ng pananampalataya. Tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon, sa katotohanan ito. Muli tinuruan mo kami. Turuan mo pa kami, Panginoon, ng mga prinsipyo ng pananampalataya. Katulad po nito na dapat magsalita kami palagi sa diwa ng pananampalataya. At sa pamamagitan nito, mararanasan namin yung ipinangako mo pong payapa at masaganang pamumuhay. Turuan mo kaming magsabi lagi at magsalita ng mabubuting bagay sa aming buhay. Salamat po. Yan ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.